7 taong sakripisyo kapalit ay mga papel ng diborsyo na pabalang na itinapon sa kanyang mukha sa gitna ng mapait na hapunan ng ani. Bersaryo ni Elira, ang walang awang asawa, ay walang hiyang nagpapakasaya kasama ang kanyang kabit. Layas, walang silbing, pabigat ang mga salitang pumatay sa huling pag-asa. Ngunit hindi nila alam, nakatigil na sa labas ang mga mamahaling kotse ng Valmont upang magalang na ibalik ang tunay na tagapagmana sa kanyang trono. Isinuko na ni Elira ang kahinaan at ng akong pagbabayarin ng mahal ang taksil. Pirmahan mo na yan, Elira. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo at huwag mo na akong idamay sa kabiguan ng buhay mo. Iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ng asawa kong si Gavin habang marahas niyang inilalapag ang isang puting folder sa ibabaw ng hapagkainan. Tumama iyon sa gilid ng mangkok ng mainit na sinigang na halos 4 na oras kong pinaghirap ang lutuin para sa aming ika-7 anibersaryo. Napatigil ang buong sistema ko. Nanlamig ang aking mga kamay at naramdaman ko ang unti-unting panginginig ng aking mga tuhod. Sa loob ng 7 taon ng aming pagsasama, nasanay na ako sa kanyang malamig na pakikitungo. Nungit iba ang gabing ito. Ang puting folder na nasa harap ko ay may malalaking letrang tila sumasaksak sa aking dibdib. Petition for Annulment of Marriage. Bago pa man ako makapagsalita bumukas, muli ang pinto ng aming townhouse. Pumasok si Celine Aragon. Suot ang isang mamahaling pulang bestida, nakakapit ng buong higpit sa braso ni Gavin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na tumakip sa bango ng pagkaing inihanda ko. Tiningnan niya ang aming simpleng tahanan nang may halong pandidiri bago ibinaling ang kanyang mapang-uyam na tingin sa akin. Huwag ka nang magpanggap na nagulat ka pa, Elira. Malamig na sabi ni Gavin habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Aalis na kami ni Celine papuntang Amerika sa makalawa. Siya ang magiging opisyal na business partner ko sa pagpapalawak ng kumpanya. Sa loob ng 7 taon, wala kang ibang ginawa kundi ang magkulong dito sa bahay at umasa sa bawat sentimong kinikita ko. Naging pabigat ka lang sa mga pangarap ko. Pabigat. Ang salita niyon ay parang lason na unti-unting gumagapang sa aking lalamunan. Hindi ko nagawang sumigaw. Hindi ko nagawang magwala. Sa halip, naramdaman ko ang panunuyo ng aking bibig at ang pagbilis ng tibok ng aking puso na parabang sasabog ang aking dibdib sa matinding paninikip. Tumingin ako kay Gavin, ang lalaking minahal ko noong panahong wala pa siyang kahit ano ang lalaking ipinagluto ko, inalagaan ang may sakit na mga magulang at pinagsilbihan ng walang anumang reklamo. Hindi niya alam. Hindi niya naisip kung paano nakaligtas ang kumpanya niya sa bingit ng pagkalugi 5 taon na ang nakalilipas. Hindi niya alam na ang bawat multi-milyong kontratang ipinagmamalaki niya sa publiko ay bunga ng mga lihim na tawag ko sa mga dating kasamahan ng aking lolo upang magsilbing garantiya sa likod ng mga bangko. Isinuko ko ang maranyang buhay sa Forbes Park, itinago ko ang aking tunay na apelido dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging basura lamang sa kanyang paningin. Elira, maging practical ka naman! Singit ni Celine habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Hinawakan niya ang balikat ni Gavin na parabang ipinapamukha sa akin kung sino na ang nagmamay-ari sa lalaking nasa harap ko. Gavin is destined for greatness. Kailangan niya ng babaeng kayang makipagsabayan sa kanya sa boardroom, hindi isang taong marunong lang magpunas ng sahig at magluto. Huwag ka nang maging makasarili. May maliit na halaga dyan na inilaan si Gavin para hindi ka naman magutom pag alis mo. Tumingin ako sa tseke na nakalakip sa dokumento. 500,000 piso. Yun pala ang kabuuang halaga ng 7 taon kong pananahimik at sakripisyo. Wala ka bang sasabihin? Pagalit na tanong ni Gavin nang mapansing nanatili akong tahimik. Lumapit siya at idiniin ang kanyang daliri sa ibabaw ng mesa. Ano, magmamakaawa ka na naman ba? Iiyak ka ba para kaawaan kita pwes? Tapos na ako sa drama mo, Elira. Sawang-sawa na ako sa pagiging ordinaryo mo. Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, mahan mo yan ngayon din at lumayas ka sa pamamahay ko. Huminga ako ng malalim.
Pinigilan ko ang nagbabadyang luha na pilit, kumakawala sa aking mga mata. Hindi ko ipapakita sa kanila ang aking pagkawasak. Hindi ko ibibigay sa 2 taong ito ang kasiyahang makita akong lumuluhod. Dahan-dahan kong iniyo, natang aking kamay, at kinuha ang ballpen na nakapatong sa ibabaw ng folder. Naramdaman ko ang panging inig ng aking mga daliri, ngunit pinatatag ko ang aking hawak. Sa bawat kurba ng aking lagda sa puting papel, naramdaman ko ang pagkaputol ng huling hibla ng pagmamahal na iningatan ko ng kay tagal. Nang matapos kong pirmahan ang huling pahina, dahan-dahan kong hinawakan ang aking kaliwang kamay. Hinubad ko ang lumang pilak na singsing, ang mumurahing singsing na ibinigay ni Gavin nung mga panahong nangangako pa siya ng habambuhay na katapatan sa ilalim ng ulan. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng pinirmahang dokumento direkta sa harap ng mga mata ni Gavin. Tapos na mahinahon. Ngunit mariin kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginginig, taliwas sa bagyong nadangalit sa loob ng aking dibdib. Hindi ako magmamakaawa sa iyo, Gavin, at lalong hindi ko kailangan ang limos mong pera. Kinuha ko lamang ang aking lumang bag na nakasabit sa gilid ng pinto nang hindi man lang nag-i-impact ng anumang damit. Bawat gamit sa bahay na ito ay binili gamit ang perang, ipinagmamalaki niya, at wala akong balak magdala ng kahit isang piraso ng alaala mula sa impyernong ito. Elira, kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan? Sigaw ni Gavin mula sa likod ko. May halong pagkagulat at galit sa kanyang boses dahil hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan niya. Titingnan natin kung saan ka pupulutan kapag nag-utom ka. Hindi ko na siya nilingon pa. Binuksan ko ang pinto at lumabas ako sa malamig at madilim na kalsada habang nagsisimulang pumatak ang malakas na ulan. Nabasa ang aking buhok at damit, ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon, tila gumaan ang hangin sa aking dibdib. Pagdating ko sa kanto ng madilim na subdivision, may isang itim na mamahaling kotse, ang tahimik na nakaparada sa ilalim ng post ng ilaw. Agad na bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang isang matandang lalaking naka-Amerikana na may hawak na malaking payong. Agad siyang yumukod sa aking harapan. Magandang gabi po, Senyora Elira. Magalang nabati ng matanda. Matagal na po kayong hinihintay ng Don sa mansyon. Sumakay ako sa malambot na upuan ng kotse. Kinuha ko ang satellite phone na nakalagay sa gilid ng sandalan at pinindot ang nag-iisang numero na 7 taon kung hindi tinawagan. Nang marinig ko ang pamilyar at mabigat na boses ng aking lolo sa kabilang linya, hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking tinig, ngunit buo ang aking desisyon. Lolo Esteban? Tapos na po ang 7 taon, sabi ko habang nakatingin sa refleksyon ng aking sarili sa basang bintana. Pumapayag na po ako. Babalik na ako sa Valmonte Global. Iba pala ang pakiramdam kapag hindi mo na kailangan mag-alala kung sapat ba ang budget para sa susunod na buwan? O kung magagalit ba ang asawa mo dahil masarap ngunit medyo mahal ang binili mong karne para sa hapunan? Mula sa 55 palapag ng Valmonte Tower sa Makati, tanaw ko ang buong syudad na unti-unting nilalamon ng dilim at ng mga nagliliwanag na ilaw ng mga sasakyan sa ibaba. Hawak ko ang isang mamahaling tasa ng tsa, suot ang isang eleganteng sutlang blusa na sadyang ipinahanda ng aking lolo para sa aking pagbabalik. 7 taon akong naging anino sa loob ng isang maliit at madilim na townhouse. 7 taon kong binuwis ang aking kabataan at pangarap para sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi maliitin ang aking pagkatao. Bumukas ang pinto ng aking malawak na opisina nang walang anumang ingay. Pumasok si Hector, ang matapat na sekretaryo ng aking lolo na ngayon ay nakatalaga na upang maglingkod sa akin. May hawak siyang isang makapal na folder na naglalaman ng mga pamilyar na dokumento. Senyora Elira, magalang na panimula ni Hector habang inilalapag ang folder sa aking mesa. Narito na po ang ulat mula sa ating financial division. Handa na po ang lahat para sa formal na pagbawi ng ating mga garantiya sa Alcantara Tech. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa at naupo sa malambot na swivel chair. Tiningnan ko ang pangalan ng kumpanya ni Gavin sa ibabaw ng papel. Alcantara Tech. Isang kumpanyang nagsimula sa isang maliit na garahe na binuo sa pamamagitan ng aking mga puyat
ng aking mga ideya, at higit sa lahat ng aking lihim na kapangyarihan bilang isang Valmonte. Ipaliwanag mo sa akin ang kasalukuyang sitwasyon nila Hector. Utos ko sa isang malamig at kalmadong boses. Sa loob ng 7 taon, senyora, ang Valmonte Trust ay nagsilbing guarantor ng Alcantara Tech sa Banco de Oro at Union Bank. Paliwanag ni Hector habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Dahil sa ating garantiya, binigyan sila ng mga bangko ng walang limit at yung credit line na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Iyon ang ginagamit nilang puhunan sa bawat proyekto. Bukod pa ron, ang 3 sa pinakamalalaking kliyente nila sa Manila ay mga subsidiary companies ng Valmonte Global. Akala ni Mr. Gavin Alcantara ay nakuha niya ang mga kontratang yon dahil sa kanyang galing. Ngunit, ang totoo kayo po ang dahilan kung bakit sila pinagkakatiwalaan ng mga kliyenteng ito. Napangiti ako ng bahagya, ngunit walang kahit anong saya sa aking mga mata. Naalala ko kung paano magyabang si Gavin tuwing gabi kapag nakakakuha siya ng bagong proyekto. Naalala ko kung paano niya ako tinatawag na walang silbi habang kumakain siya ng pagkaing inihanda ko, habang ipinagmamalaki niya na siya lamang ang nagtatrabaho para sa aming dalawa. Naging pabigat ka lang sa mga pangarap ko. Ang mga salitang iyon ay muling nagpatibay sa aking desisyon. Ang lalaki na niwalang kaya niyang lumipad nang walang tulong ko ay kailangang matutong mahulog ng mag-isa. Hector, pull out mo na ang lahat ng garantiya, mariin kong utos. Gusto kong bawiin ng Valmonte Trust ang bawat sentimong sinisiguro natin sa kanilang mga account. At ang 3 subsidiary companies natin na may kontrata sa kanila, sabihan mo silang mag-issue ng immediate termination of contract dahil sa breach of quality standards. Asisusod po, senyora. Sa loob ng susunod na 24 na oras, mararamdaman na nila ang epekto nito. Sagot ni Hector, bago bahagyang yumukod at lumabas ng silid. Hindi lumipas ang isang araw. Kinabukasan ng hapon, habang pinapanood ko ang pagbuhos ng ulan sa labas ng aking bintana, mabilis na nyanig ng pag-vibrate ang aking gintong telepo na nakapatong sa mesa. Tiningnan ko ang screen. Ito ang lumakong numero na inilipat ko sa aking bagong telepo, no ang tanging numerong alam ni Gavin. Hinayaan ko muna itong mag-vibrate ng ilang beses bago ko dahan-dahang sinagot ang tawag. Hindi pa man ako nakakapagsalita, ang galit at hysterical na boses ni Gavin ay agad na umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Elira! Nasaan ka bang babae ka? Bakit na yan mo lang sinagot ang tawag ko? Sigaw niya halatang kapos sa hininga at puno ng tensyon. May ginawa ka ba sa mga accounts ko? Bakit nagkakagulo ang mga bangko ngayon? Bakit biglang nag-freeze ang credit line ng kumpanya ko? Nanatili akong tahimik. Pinakikinggan ang kanyang mabilis na paghinga na puno ng takot. Isang matamis at malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking sistema nang marinig ko ang kanyang pagkasindak. Sumagot ka, Elira. Alam kong may kinalaman ka dito. Tumawag ang manager ng Banco de Oro. Sinabing may nag-withdraw daw ng garantor ng Alcantara Tech. Imposible yon. Dahil ang garantor namin ay isang prestihiyosong pondo. Nagsalita ka ba sa mga media? Siniraan mo ba ako sa kanila? Dahil lang sa hiwalayan natin? Gavin. Mahinuhon kong panimula ang boses ko ay tila yelo na dahan-dahang dumarampi sa kanyang nag-aalab na galit. Nung umalis ako sa bahay mo, sinabi ko sa'yo na hindi ko kailangan ang limos mong pera. Ngunit hindi ko sinabing iiwan ko sa'yo ang mga bagay na pagmamay-ari ko. Anong pinagsasabi mo? Wala kang kahit anong pagmamay-ari sa kumpanya ko? Isang kang walang kwentang may bahay na walang alam sa negosyo. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating kayabangan upang itago ang kanyang matinding kaba. Huwag mo akong takutin, Elira. Paalis na kami ni Celine papuntang Amerika. May sapat kaming pondo para sa biyaheng ito at hindi mo kami mapipigilan. Kung ganun, mag-enjoy kayo sa biyahe ninyo, Gavin? Sagot ko ng may banayad na sarkasmo. Sana ay maging sapat ang pondo ninyo kapag nalaman ng mga Amerikanong kasosyo mo na ang kumpanya mo sa Maynila ay idinedeklara na ng mga bangko bilang default. Ano? Bago pa man siya makasagot, pinindot ko na ang pulang button sa screen upang tapusin ang tawag. Wala akong balak makipagtalo sa isang taong bulag sa sarili niyang kahambugan. Ilang minuto lamang ang lumipas nang muling bumukas ang pinto ng aking opisina.
Pumasok si Hector. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may hawak siyang tablet at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Senyora Elira, natanggap na po namin ang balita mula sa Alcantara Tech Headquarters, ulat niya. Kasalukuyan po nagkakagulo sa kanilang opisina. Ang Banco de Oro ay nagpadala na ng formal na liham ng default dahil sa agarang pagbawi ng ating credit guarantee. At hindi lang po yon. Tumingin ako sa kanya, naghihintay sa susunod na balita. Ang 3 subsidiary companies natin ay formal nang nagpadala ng notice of termination. Nag-collapse po ang stock value ng Alcantara Tech sa loob lamang ng 1 oras. At dahil dito ang kanilang mga local investors ay nagsimula ng mag-withdraw ng kanilang mga shareholdings. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang bigat ng 7 taon na unti-unting nawawala sa aking mga balikat. Ito pa lamang ang simula. Ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating sa kanila sa Amerika. Mabuti, sabi ko habang nakatingin sa basang bintana ng aking opisina. Hayaan natin silang umalis papuntang Amerika nang may dalang peking pag-asa. Gusto kong makita kung paano sila sasalubungin ng katotohanan pagdating doon. 1 linggo matapos lumipad patungong New York sina Gavin at Celine, nakatanggap ako ng isang pribadong ulat mula sa intelligence agency na kinuha ng aking lolo upang bantayan sila. Sa loob ng 7 taon, bulag ako sa bawat galaw ni Gavin dahil pinili ko magtiwala. Ngunit ngayon, hawak ko ang kapangyarihan ng pamilya Valmonte at walang anumang lihim ang hindi ko kayang buksan. Naupo ako sa aking kama, hawak ang aking laptop habang madilim ang buong paligid ng aking silid. Binuksan ko ang kalakip na video file sa email. Sa screen, bumungad sa akin ang pamilyar na mukha ng aking dating asawa. Ngunit wala na ang dating mapagmataas na mukha ni Gavin. Naroon siya sa loob ng isang malamig at sementadong opisina ng isang venture capital firm sa Manhattan. Basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Sa tabi niya nakaupo si Celine. Ngunit iba ang mukha nito ngayon. Wala na ang mapang-akit at matamis na ngiti na madalas niyang ipakita nung inaagaw niya sa akin ang aking asawa. Nakakrus ang kanyang mga braso, nakataas ang isang kilay at halatang naiinip habang pinapanood si Gavin na nagmamakaawa sa harap ng isang Amerikanong investor. Please, Mr. Henderson, pakiusap ni Gavin sa video. Halos pumiyok ang kanyang boses sa tindi ng kaba. Our technology is revolutionary. Malaki ang magiging kita ninyo kapag nag-invest kayo sa Alcantara Tech. Ang problema lang namin sa Manila ay isang temporary setback dahil sa isang nag-withdraw na garantor. Ngunit masusolusyonan namin yon sa loob ng 2 linggo. Tumingin ang Amerikanong investor sa kanyang mga dokumento bago malamig na umiling. I am sorry, Mr. Alcantara, sagot ng investor sa wikang Ingles. We did a background check. Your credit lines in Manila are completely frozen and your major contracts have been terminated. High risk ang kumpanya mo. At sa totoo lang, hindi namin nakikita ang kakayahan mong pamunuan ang proyektong ito nang walang sapat na pondo. Tumayo ang investor at lumabas ng silid nang hindi man lang nakipagkamay kay Gavin. Nang sumara ang pinto agad, na tumayo si Celine. Marahas niyang binitawan ang kanyang designer bag sa ibabaw ng lamesa at hinarap si Gavin ng may matinding galit. Ano ba naman ito, Gavin? Singhal ni Celine sa video ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Sabi mo sa akin, ikaw ang utak ng kumpanyang ito. Sabi mo, napakayaman mo at kayang-kaya mo magtayo ng panibagong imperyo dito sa Amerika. Bakit na yon? Para tayong mga pulubing nagmamakaawa sa bawat opisina dito sa New York. Celine, please, magtiwala ka naman sa akin. Pagmamakaawa ni Gavin habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kasintahan. Sapat pa naman ang pera natin sa bangko para sa tirahan natin dito. Makakahanap din tayo ng ibang investor. Setback? 1 linggo na tayong ganito? Mabilis na binitawan ni Celine ang kamay ni Gavin na parang nadidire. At huwag mo akong pangaralan tungkol sa pera sa bangko dahil alam kong halos sagad na ang mga credit cards mo. Kung alam ko lang na ganito pala kahina ang kumpanya mo kapag wala ang garantor na iyon sa Manila, hinding-hindi ako sumama sa iyo. Nanuod lang ako habang may bahagyang ngiti sa aking mga labi.
Ang matamis na pagmamahalan na ipinagmamalaki nila sa harap ko noong nakaraang linggo ay mabilis na naglalaho na yung wala na ang perang nagpapatakbo rito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang ulat ng aking investigador. Ang sumunod na video ay kuha sa loob ng isang sikat at mamahaling bar sa Midtown Manhattan ng gabi ring iyon. Ayon sa ulat lumingon, si Gavin sa kanilang tinutuluyang hotel at napansing wala si Celine, kaya nagpasya siyang hanapin ito gamit ang tracking app ng telepono nito. Sa video, nakatayo si Gavin sa likod ng isang malaking konkretong haligi ng bar. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, hanggang sa mamut ang kanyang mga kuko. Sinundan ng camera ng aking investigador ang direksyon kung saan nakatingin si Gavin. Doon sa isang pribadong mesa, sa sulok nakaupo si Celine. Kasama niya si Lucas Chen, ang pinakamalaking karibal ni Gavin sa industry, anang teknolohi sa Maynila, na nagkataong may opisina rin sa New York. Kitang-kita ang malading na iti ni Celine habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Lucas sa ibabaw ng mesa. Narinig sa audio recording ng investigador ang kanilang usapan dahil sa maliit na mikropunong nakalagay sa malapit na halaman. "Seryoso ka ba sa alok mo, Celine?" Tanong ni Lucas habang may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. "You're willing to betray Gavin for this?" "Gavin is a fool, Lucas." Walang pag-aalinlangang sagot ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng lamig na tila walang pinagsamahan. Wala na siyang pera, at sa totoo lang, hindi naman talaga siyang utak sa likod ng teknolohiyang iyon. Ako ang may hawak ng pulang flash drive na naglalaman ng kabuuang source code at blueprints ng bago nilang software. Magdanahaw lang si Gavin ng mga ideya ng iba. Kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kailangan ko ng isang pwesto sa board of directors mo at 20% ng royalties ng kumpanya mo. Deal. Sa likod ng haligi, nakita ko sa video ang marahas na pagbaba ng balikat ni Gavin. Humawak siya sa kanyang dibdib, dahan-dahang napasandal sa pader at unti-unting napaupo sa malamig na sahig habang nakatingin sa dalawang taong nagtatraydor sa kanya. Ang lalaking minsang naniwala na siya ang hari ng mundo ay kasalukuyang nakatikim ng pinakamasakit na uri ng pagtaksil mula sa babaeng. Ipinalit niya sa akin. Ipinikit ko ang aking laptop at dahan-dahang sumandal sa aking unan sa gitna ng katahimikan ng aking silid. "Gavin?" Bulong ko sa aking sarili habang nararamdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking puso. "Akala mo ba ay madaling nakawin ang teknolohi? Yang binuo ko para sa iyo, hayaan mong ibigay ni Celine ang pulang flash drive na yun kay Lucas? Dahil pareho ninyong hindi alam na ang pinakamahalagang susi upang mapagana ang software na yon ay nasa kamay ko pa rin?" Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nagising ako ng walang mabigat na balikat at walang kaba sa aking dibdib. Walang maingay na alarm clock, walang biyanang naghihintay ng kanyang almusal sa hapag habang nagrereklamo sa kawalan ng lasa ng pagkain. At higit sa lahat, wala ang malamig at mapanghusgang mga mata ni Gavin na pilit na nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Pumasok ang liwanag ng umaga sa malaking bintana ng aking silid dito sa mansyon ng mga Valmonte sa Forbes Park. Ang amoy ng sariwang bulaklak at bagong timplang kape ay yumakap sa akin. Dahan-dahan akong bumaba sa malawak na hagdanang gawa sa mahogany kung saan naghihintay ang aking lolo sa hapagkainan. "Magandang umaga, apo." Malambing na bati ni Don Esteban habang ipinaglalaan ako ng upuan sa kanyang tabi. Inilagay niya ang isang platito na mga paborito kong prutas sa aking harap. "Kumain ka pa? Napakapayat mo na sa 7 taon mong pagtira sa labas." Napatingin ako sa aking lolo. Ang kanyang mga matabaga, ang may marka na ng edad at karunungan, ay puno ng matinding pagmamahal para sa akin. Sa loob ng 7 taon, pilit kong pinatunayan sa aking sarili na kaya kong mabuhay sa pagmamahal lamang. Pumasok sa aking gunita ang mga araw kung kailan gumigising ako ng 4:00 ng umaga upang maglinis ng bahay, maglaba ng mga damit ni Gavin at magluto ng 3 uri ng ulam para lamang masiyahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa huli, ang ipinalit nila sa akin ay pandidiri at pang-aabuso. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan
nang patong ng aking lolo ang kanyang mainit na kamay sa ibabaw ng aking mga daliri. Nabanggit sa akin ni Hector ang nangyari sa New York, mahinahong sabi ng aking lolo habang humihigop ng kape. Ang taksil ay palaging kakainin ng sarili niyang kataksilang Elira. Hindi mo kailangan dumiin ang iyong mga kamay sa paghihigante. Ang buhay mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Alam ko po, Lolo. Sagot ko, habang nakatingin sa malinaw na tubig sa aking baso. Hindi ako bumalik dito para maghigante sa kanila. Bumalik ako dahil gusto kong bawiin ang sarili kong buhay. Ang buhay na isinuko ko para sa isang maling tao. Ngumiti nang may pagmamalaki ang aking lolo. Pagkatapos ng almusal, inakay niya ako patungo sa kanyang pribadong silid-aklatan. Ang kwartong ito ay puno ng amoy ng lumang papel leather-bound books at ng napakahabang kasaysaran ng Valmonte Global Holdings. Lumapit ang aking lolo sa isang malaking vault sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at kinuha ang isang gintong pluma at isang makapal na itim na folder. Inilagay niya ang mga ito sa malaking mesa sa aming harap. Ito ang orihinal na charter ng Valmonte Global. Pahayag ng aking lolo habang nakatingin sa akin ng may buong paggalang. Sa susunod na buwan sa ating taon ng stockholders meeting sa Makati, formal kong itatalaga ang iyong pangalan bilang bagong presidente at chief executive officer ng buong grupo ng mga kumpanya. Handa ka na ba, Elira? Tumingin ako sa gintong pluma. Ito ang plumang ginamit ng aking lolo nung itinayo niya ang unang gusali ng Valmonte 50 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Naramdaman ko ang lamig ng metal, ngunit kasabay niyon ay ang init ng determinasyon sa aking dugo. Handa na po ako, Lolo, buo kong sagot. Ngunit bago pa man ako makatayo, muling humawak ang aking lolo sa vault at kinuha ang isang lumang dilaw na envelope na may pulang selyo. Ang envelope na ito ay bahagyang naagnas na ang gilid sa tagal ng panahon. Bago ka magsimula sa iyong bagong tungkulin, kailangan mo munang makita ito. Seryosong sabi ng aking lolo habang ang kanyang boses ay nagiging mabigat. Ito ang ulat ng investigasyon noong taong 2018, bago ka pormal na ikasal kay Gavin Alcantara. Kumunot ang aking noo. Ulat po nung bago kami ikasal. Pilit mong itinago sa akin ang iyong pagkakakilanlan noong nasa universidad ka dahil gusto mong makahanap ng lalaking magmamahal sa iyo ng tapat, paliwanag ng aking lolo. Naniniwala ka na minahal ka ni Gavin nung wala ka pang kahit ano? Ngunit nung mga panahong yon, nagpadala ako ng mga tauhan upang silipin ang background ng lalaking yon. Naisip ko na baka hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita sa iyo, ngunit ngayon, nararapat na malaman mo ang buong katotohanan. Dahan-dahan kong inabot ang dilaw na envelope. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Binuksan ko ang pulang selyo at inilabas ang ilang pahina ng dokumento kasama ang isang lumang litrato. Nang makita ko ang litrato, napatigil ang aking paghinga. Sa litrato nakatayo ang isang mas batang Gavin sa labas ng isang restaurant sa universidad. Nakikipagkamay siya sa isang lalaking naka-Amerikana, si Senyor Ramirez, ang dating land acquisition broker ng Valmonte Global na tinanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon. Binasa ko ang lihim na ulat na nakalakip sa litrato. Ang mga nakasulat doon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Ayon sa ulat ng investigador, bago pa man ako accidentally na makilala ni Gavin sa silid-aklatan ng universidad nung aming kolehiyo, nagbayad na si Gavin ng malaking halaga kay Senyor Ramirez upang alamin kung sino ang misteryosong apo ni Don Esteban Valmonte na nag-aaral ng patago sa campus. Nalaman ni Gavin ang aking tunay na pagkakakalanlan mula pa nung unang araw. Ang bawat pagkakataon na pagtatagpo namin, ang kanyang mga matatamis na salita tungkol sa pagmamahal sa isang simpleng babae at ang kanyang mga pangako ng katapatan, ang lahat ng iyon ay isang maingat at kalkuladong plano upang gamitin ako bilang kanyang lihim na stepping stone mula pa sa simula. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin ng patago mailalapit niya ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng mga Valmonte nang hindi kailangang magbayad ng anumang utang na loob sa aming pamilya. At sa loob ng 7 taon, ginamit niya ang aking pagmamahal habang pilit niyang pinagmumukhang ako ang walang kwenta
upang hindi ko ma-realize ang sarili kong halaga. Nabitawan ko ang litrato sa ibabaw ng mesa. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang natitirang kaunting awa sa aking puso para sa lalaking yon ay tuluyan ng naging abo. Gavin? Bulong ko habang nakatingin sa litrato kung saan nakangiti ang lalaking minsan kong itinuring na mundo. Hindi lang pala kataksilan ang ibinigay mo sa akin, ang buong buhay na ipinaramdam mo sa akin ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang pagbagsak ng isang tao naging bulag sa kanyang sariling kayabangan ay hindi nangangailangan ng marahas na aksyon. Minsan, sapat na ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin upang magiba ang isang imperyong gawa lamang sa papel at kasinungalingan. 2 araw matapos kong malaman ang lihim na ulat mula sa aking lolo, pumasok si Hector sa aking opisina sa Makati habang may hawak na panibagong folder. Sa pagkakataong ito, wala nang halong pag-aalinlangan sa kanyang muka. Senyora Elira, tapos na po ang lahat para sa Alcantara Tech sa Amerika. Ulat ni Hector sa isang seryosong tono. Pormal lang nag-hire ng bankruptcy petition ang kanilang abogado sa New York matapos i-reject ng lahat ng venture capital firms ang kanilang aplikasyon. At gaya ng inyong inaasahan, nangyari na po ang huling hidwaan sa pagitan ni Mr. Gavin at Miss Celine. Ibinaba ko ang aking hawak na pluma at humalipkip sa aking mesa. Ikwento mo sa akin ang lahat, Hector. Mula sa ulat ng aming private intelligence team sa New York, nalaman ko ang bawat detalye ng huling gabi ni Gavin sa kanyang tinutuluyang luxury apartment sa Manhattan. Nang gabing iyon, matapos masaksihan ni Gavin ang pagtataksil ni Celine kay Lucas Chen sa bar. Bumalik siya sa apartment na puno ng galit at hinala. Kinausap niya si Celine at pilit na kinuha ang pulang flash drive na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. Ngunit, hindi na si Celine ang babaeng sweet at pasensyosa na nakilala niya sa Maynila. Nang ipagmuha ni Gavin kay Celine ang pagtataksil nito, tumawa lamang ng malakas ang babae, isang malamig at mapang-uyam na tawa na tila sumaksak sa natitirang yabang ni Gavin. Huwag ka nang magpanggap na may halaga ka pa, Gavin. Sigaw ni Celine sa harap ng mga tauhan sa gusali. Ayon sa ulat ng aming investigador, inilipat mo sa pangalan ko ang kontrata at lease ng apartment na ito noong nakaraang linggo para umiwas sa tax sa Maynila. Sa batas ng New York akin ang lugar na ito. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa akin. Nang subukang agawin ni Gavin ang kanyang mga gamit, tumawag si Celine ng building security. 2 malalaking gwardiya ang pilit na kumatok sa pinto at inilabas si Gavin sa gusali. Ang kanyang mga mamahaling damit at kaanting natitirang gamit ay isinilid lamang sa isang lumang bag at itinapon sa malamig na bangketa sa labas ng apartment. Habang bumubuhos ang malamig na ulan at nyebe sa mga kalsada ng New York, nakatayo si Gavin sa gilid ng Fifth Avenue. Basang-basa nangangatog ang buong katawan at walang kahit isang kaibigang kayang lapitan. Ang babaeng ipinalit niya sa akin, ang babaeng ipinagpalit niya sa aming 7 taong pagsasama, ay tuluyan na siyang itinapon matapos sipsipin ang huling patak ng pakinabang sa kanya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagdurusa. Habang nakaupo si Gavin sa isang malamig na bangketa sa gilid ng Central Park, hawak ang kanyang telepon o nahalos mamatay na ang batera. At tinawagan niya ang kanyang ina sa Maynila upang humingi ng tulong at pondo. Ngunit imbes na tulong ang matanggap niya, ang hysterical na iyak at hiyaw ng kanyang inang, si Aling Nena, ang sumalubong sa kanyang tainga. Gavin, nasan ka ba? Umiiyak na sigaw ng kanyang ina mula sa Quezon City. May mga pulis at sheriff na pumasok sa bahay natin. Pin, nalayas kami ng bangko ngayon din. Sinabi nila na ginawa mo sangla ang bahay at lupa natin para sa negosyo mo dyan sa Amerika. Nasaan ang perang ipinangako mo sa amin? Sa mga sandaling iyon, ayon sa larawang ipinadala ng aking investigador na bitawan ni Gavin ang kanyang telepno. Napaluhod siya sa basang sahig ng kalsada sa New York, hawak ang kanyang ulo habang humahagulgol sa gitna ng malamig na hangin. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang bahay sa Maynila, nawala ang kanyang pamilya, at nawala ang babaeng akala niya ay magmahal sa kanya ng tapat. Walang-wala na siya. Tumingin ako kay Hector na tahimik na naghihintay sa aking harap. Hector, utos ko sa isang malamig ngunit kontroladong boses.
Ipadala mo na sa kanyang personal na email ang nakatagong folder mula sa ating pampublikong server. Ang folder na naglalaman ng mga orihinal na kontrata ng Alcantara Tech mula noong taong 2019. Masusunod po, Senyora Elira. Sagot ni Hector bago mabilis na pinindot ang kanyang tablet. Sa kabilang dako ng mundo sa gitna ng kadiliman at lamig ng kalsada sa New York, yanig ng isang pag-vibrate ang telepono ni Gavin. Sa kabila ng pang-inginig ng kanyang mga daliri dahil sa matinding lamig, pinindot niya ang screen upang tingnan ang natanggap na email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang pamagat ng email ay The Truth Behind Alcantara Tech 2019-2026. Dahan-dahang binuksan ni Gavin ang file. Sa loob nito ay ang mga digital scan ng bawat multi-milyong kontratang nakuha ng kanyang kumpanya sa nakalipas na 7 taon. Ang mga kontratang ipinagmamalaki niya sa lahat ng tao, ang mga proyektong naging dahilan upang tawagin niya ang sarili niyang isang henyo. Ngunit sa ibabang bahagi ng bawat dokumento sa ilalim ng linya ng official guarantor, naroon ang isang malinaw at eleganting lagda gamit ang bughaw na tinta. Isang pamilyar na lagda na may nakasulat na mga inisyal EV. Napatigil ang tibok ng puso ni Gavin, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa 2 letrang yon. EV. Elira Valmonte. Ang pinakamaitim na uri ng pagsisisi ay hindi yung dumating sa'yo noong natalo ka, kundi yung dumating sa'yo noong nalaman mong ang mismong taong pinalayas at hinamak mo ang siyang nag-iisang dahilan kung bakit ka nakatayo sa tuktok. Ayon sa ulat ni Hector, gamit ang huling natitirang pera sa kanyang personal na credit card, bumili si Gavin ng isang one-way ticket pabalik ng Maynila. Umalis siya sa New York na parang isang basang sisiw, walang pera, walang kasama, at walang natitirang dignidad. Pagkarating niya sa Maynila, hindi siya dumiretso sa kanyang mga magulang na pinalayas na rin sa kanilang bahay. Sa halip, dahil sa matinding paghahangad na malaman ang katotohanan sa likod ng mga inisyal na EV, pumunta siya sa opisina ni Mr. Eduardo Ruiz, isang veteranong businessman sa Makati na matagal nang kakilala ng aming pamilya, at naging mentor din ni Gavin nung bago pa lang siya sa negosyo. Natanaw ng aking mga tauhan si Gavin habang pumasok sa opisina ni Mr. Ruiz. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay mamula-mula dahil sa puyat at kawalan ng pag-asa. "Tito Eduardo?" Pakiusap ni Gavin sa matanda patay sa audio recording na ibinigay sa akin matapos ang kanilang pagtatagpo. "Tulungan niyo po ako. Sino si Evie? Sino ang taong nasa likod ng Valmonte Trust na nagbigay ng garantiya sa kumpanya ko sa loob ng 7 taon? Tumingin si Mr. Ruiz kay Gavin nang may matinding awa at pandidiri. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang salamin at bumuntong hininga. "Ganon ka ba talaga kabulag, Gavin?" Malamig na tanong ng matanda. "Ilang taon kang umuwi sa bahay mo gabi-gabi, ngunit hindi mo man lang inalam kung sino talaga ang babaeng pinakasalan mo?" Napahinto si Gavin. Nanlamig ang kanyang mukha. Anong ibig ninyong sabihin?" "Si Evie ay si Elira Valmonte." Mariing sagot ni Mr. Ruiz na tila isang malakas na sampal sa mukha ni Gavin. Ang kaisa-isang apo at tagapagmana ni Don Esteban Valmonte ng Valmonte Global Holdings. Ang mismong babaeng itinuring mong kasambahay? Ang babaeng tinawag mong pabigat at pinalayas mo sa sarili mong bahay? "Hindi, imposible!" Napahawak si Gavin sa mesa habang umiiling ng paulit-ulit. "Walang pera si Elira. Isang siyang simpleng babae mula sa probinsya. Wala siyang pamilya." "Nagtiis siya sa iyo dahil minahal ka niya, Gavin." Sigaw ni Mr. Ruiz habang itinuturo ang pintuan. Naisip mo ba kung bakit ang isang maliit at baguhang kumpanyang tulad ng Alcantara Tech ay madaling nakakuha ng multimilyong kontrata sa mga malalaking korporasyon? Dahil nung mga unang taon ninyo, si Elira mismo ang pumupunta sa mga board meeting ng Valmonte Trust upang magmakaawa na bigyan ka ng pagkakataon. Siya ang naglagay ng sarili niyang pangalan at pamana bilang garantiya upang hindi ka mabangkarot. Napahakbang paatras si Gavin. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at halos bumagsak siya sa sahig ng opisina. "Ipinagpalit mo ang isang reyna para sa isang basurang ginto.
pagpatuloy ni Mr. Ruiz sa isang diring-diring boses. Nayim umalis na si Elira, kinuha na niya ang lahat ng sa kanya, at nararapat lamang yan sa isang taong tulad mong walang utang na loob. Umalis si Gavin sa opisina ni Mr. Ruiz na para bang isang taong nawala ng uwesyo. Naglakad siya sa gitna ng init at usok ng Maynila hanggang sa makarating siya sa aming lumang townhouse sa San Juan, ang bahay kung saan kami tumira sa loob ng 7 taon na sa mga sandaling iyon ay salyado na ng bangko at naghihintay na lamang na maibenta sa pampublikong subasta. Dahil wala ng guard at pumasok si Gavin sa loob sa pamamagitan ng natitirang susi sa kanyang bulsa. Ang buong bahay ay tahimik, madilim at puno ng alikabok. Sa ibabaw ng hapag-kainan, naroon pa rin ang natuyong sabaw ng sinigang na niluto ko noong gabing pinalayas ni ako kasama ang bakas ng malamig na amoy ng nakalipas na mga araw. Umakyat si Gavin sa aming dating silid tulugan. Sa pinakailalim na drawer ng aking mesa na hindi ko na naisip ang dalhin noong gabing yon, may nakita siyang isang lumang kulay tsokolate na notebook na gawa sa balat. Ito ang aking personal na tala-arawan noong mga unang taon ng aming pagsasama. Dahan-dahang binuksan ni Gavin ang mga pahina gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa mga pahinang iyon, nakasulat ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Naroon ang mga gabi kung kailan tuktsang ako upang ayusin ang kanyang mga maling financial proposals habang natutulog siya. Naroon ang mga araw kung kailan lihim akong umiiyak sa banyo dahil sa mga masasakit na salitang ibinabato niya sa akin. Ngunit pinili kong manahimik dahil naniniwala ako. Stress lang siya sa negosyo. At sa pinakahuling pahina ng notebook na isinulat ko ilang araw bago ang aming anibersaryo, nakasulat ang mga huling salita, "Hindi pera o katanyagan ang hiningi ko sa iyo, Gavin. Ang gusto ko lang ay ang makita mo ang tunay kong halaga. Inaasahan ko na balang araw, kapag sapat na ang iyong tagumpay, titingin ka sa akin ng may pagmamalaki at sasabihing, 'Salamat, Elira, dahil naniwala ka sa akin.' Ngunit mukhang mali ako. Ang taong minahal ko ay tuluyan ng nalaman ng sarili niyang kayabangan." Nang mabasa ni Gavin ang mga huling salitang iyon, bumagsak siya sa lumang sahig ng aming silid. Niyakap niya ang kulay tsokolate na notebook sa kanyang dibdib at humahagulgol siya ng malakas sa gitna ng alikabok at katahimikan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at kumalat sa mga pahina ng papel na nagpaalabo sa aking lumang tinta. Nalaman na niya ang buong katotohanan. Ngunit nalaman niya ito nung wala na siyang kahit anong natitirang pagkakataon upang ayusin ang lahat. Inilagay ni Hector ang iPad sa aking mesa na nagpapakita ng live video feed mula sa hidden camera sa aming lumang bahay. Pinagmasdan ko ang lalaking minsang, naging mundo ko na ngayon ay umiiyak at nagmamakaawa sa hangin. Wala akong naramdamang galit at lalong wala akong naramdamang awa. "Ang huling pagsisisi, Hector," mahinahon kong sabi habang isinasara ang laptop sa aking harap, "ay ang pinakamabigat na parusang ipinapataw ng tadhana sa isang taksil. Ang puting Amerikana na suot ko ngayon ay hindi lamang basta isang piraso ng mamahaling tela. Ito ang simbolo ng aking muling pagsilang ang aking sandata upang harapin ang mundong minsan kong isinuko para sa isang maling tao. Ipamalas mo sa kanila kung sino ang tunay na Valmonte apo." Pabulong na bilin ng aking lolo habang inaayos ang kwelyo ng aking suot bago kami sumakay sa sasakyan. Numiti ako sa kanya. Nararamdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking buong pagkatao. Ang engrandeng ballroom ng isang tanyag na 5 bituing hotel sa Makati ay puno ng mga kilalang tao mula sa mundo ng politika, negosyo at media. Gabi ito ng taunang stockholders meeting ng Valmonte Global, ngunit higit sa lahat, ito ang gabing formal na ipakikilala ang bagong mamumuno sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ayon sa plano, pumasok si Gavin sa tulong ng isang lumang imbitasyon na ipinadala sa Alcantara Tech buwan na ang nakalipas, noong panahong itinuturing pa silang kasosyo ng aming kumpanya. Nakatayo siya sa gilid ng pulang karpet, pilit na nakikipagsiksikan sa mga naglalakihang negosyante. Mula sa ulat ng aking mga tauhan, alam kong kanina pa siya naghahanap ng pagkakataon. Ang kanyang buong katawan ay nangangatog sa kaba. Ang kanyang muka ay maputla
at ang kanyang dati magarang Amerikana ay mukhang maluwag na sa kanyang nangangayayat na pangangatawan. Para siyang isang multo na ligaw sa gitna ng marangyang pagtitipon. Dahan-dahang huminto ang aming itim na Rolls Royce sa tapat na engrandeng pasukan ng hotel. Agad na sumabog ang sunod-sunod na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na tila mga bituing kumikislap sa gitna ng dilim ng gabi. Ang bulong ng mga tao ay unti-unting lumakas habang hinihintay ang pagbaba ng bagong tagapagmana ng pamilya Valmonte. Binuksan ni Hector ang pinto ng kotse. Mula sa loob dahan-dahan kong inilabas ang aking paa na nakasuot ng mataas na gintong takong. Pagkatapak ko sa pulang karpet, tumayo ako ng buong ginting at hinarap ang dagsa ng mga tao. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay may taglay na lamig na hindi matitinag ng kahit na sino. Narinig ko ang mahihinang singhap ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Siya ba ang bagong presidente? Hindi ba't siyang asawa ng may-ari ng Alcantara Tech? Akala ko ba ay isang simpleng may bahay lang siya? Naglakad ako ng dahan-dahan sa ibabaw ng pulang karpet katabi ang aking lolo at si Hector, habang ang mga bodyguard ay nakapalibot sa amin. Bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Wala na ang Elira na natatakot sa galit ng kanyang asawa. Wala na ang Elira na nagpapakababa para lamang sa kapayapaan ng tahanan. Ngunit bago pa man ako makarating sa pangunahing pinto ng ballroom, may isang magulong ingay ang nagmula sa gilid ng harang ng mga gwardya. Elira! Elira, pakiusap! Isang pamilyar na boses ang sumigaw sa aking pangalan. Nilingon ko ang direksyon ng ingay. Si Gavin. Pilit siyang nakikipagbuno sa mga nakatalagang guard, ya ang kanyang mga mata ay nalalaki sa takot at desperasyon habang nakatingin sa akin. Ang kanyang buong hitsura ay sumasalamin sa isang taong nawala ng lahat ng bait sa sarili. Bitawan niya siya. Mahinahon kong utos sa mga guard, habang itinataas ko ang aking kanang kamay upang ihinto ang kanilang pagkilos. Nang pakawalan siya ng mga guard, ay hindi na nag-atubile si Gavin. Sa harap ng daan-daang mamamahayag, sa ilalim ng sunod-sunod na liwanag ng mga flash ng camera na patuloy na kumukuha ng bawat detalye, mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at marahas na lumuhod sa ibabaw ng pulang karpet direkta sa tapat ng aking mga paa. Humahagulgol siya ng malakas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking puting Amerikana. Ngunit agad siyang hinarang ng aking mga bodyguard. Alira, pakiusap patawarin mo ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na basag at puno ng matinding pagsisisi. Hindi ko alam, Alira. Patawarin mo ako sa lahat ng panlalait at kataksilang ginawa ako sa'yo. Nawala ang kumpanya ko. Pinalalayas ang mga magulang ko sa bahay namin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin, Alira. Pakiusap, maawa ka sa akin. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw, habang ang aking mga mata ay nakatingin sa lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang mga flash ng kamera ay mas lalong bumilis at ang buong paligid ay napuno ng bulungan ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Tiningnan ko siya ng walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Ang aking malamig, ngunit naglalagablab na titig ay direktang tumama sa kanyang mga pulang mata na nagpatahimik sa kanyang bawat paghikbi. Ang buong paligid ay nabalot ng isang mabigat at nakatutulala na katahimikan. Ang daan-daang tao, ang mga mamamahayag at ang mga kilalang negosyante ay natigil sa kanilang ginagawa, habang nakatingin sa lalaking dating may-ari ng Alcantara Tech na ngayon ay nakaluhod sa aking mga paa, umiiyak at nagmamakaawa na parang isang batang nawawalan ng pag-asa. Elira, pakiusap. Paos na pakiusap ni Gavin habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking sapatos. Ngunit pilit siyang inilalayo ng aking mga bodyguard. Isipin mo ang 7 taon natin, naging asawa mo ako. Hindi mo ba talaga ako kayang patawarin? Maawa ka naman sa akin? Iligtas mo lang ang kumpanya ko. Tumingin ako sa kanya ng may buong kalamigan. Walang nanggagaliting apoy sa aking mga mata. Walang galit sa aking dibdib. Dahil natutunan ko na ang tunay na kabaliktaran ng pag-ibig ay hindi galit, kundi ang kawalan ng pakialam.
Bago pa man ako makapagsalita, may dalawang lalaking nakabarong mula sa National Bureau of Investigation ang mabilis na lumapit sa gilid ng karpet. Hinarang nila ang isang babaeng pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Si Celine Aragon, na nagbakasali ring pumunta roon upang maghanap ng bagong malalapitan. Miss Celine Aragon, mariing pahayag ng opisyal habang ipinapakita ang isang warrant of arrest. Inaaresto ka sa kasong corporate espionage at commercial fraud na inihain ng Valmont Global Holdings laban sa'yo. Napasigaw si Celine habang mabilis na inilalagay ng mga pulis ang bakal na pusa sa kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Lucas Chen upang humingi ng tulong, ngunit tinalikuran lamang siya nito ng walang kaanting pag-aalinlangan. Tumingin din siya kay Gavin, ngunit kahit si Gavin ay hindi man lang nag-abot ng tingin sa kanya. Ang babaeng nangarap ng kayamanan sa pamamagitan ng kataksilan ay tuluyan ng guguhos sa loob ng kulungan. Bumaling muli ang aking tingin kay Gavin na ngayon ay mas lalong nanginginig sa takot habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kanang kamay sa maliit na bulsa ng aking puting Amerikana. Inilabas ko mula roon ang isang pamilyar na bagay, ang lumang pilak na singsing. Ang mumurahing singsing na ibinigay niya sa akin nung aming kasal na itinabi ko sa aking bulsa mula nung gabing umalis ako sa aming townhouse bilang paalala sa aking sarili na kailanman ay hindi ko na muling hahayaang tapakan ng kahit sino ang aking pagkatao. Ikinabit ko ang aking tingin kay Gavin habang binubuksan ko ang aking palad sa kanyang harap. Nang makita niya ang lumang singsing, lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Nanliit ang kanyang mga balikat sa tindi ng hiya at pagsisisi. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga daliri at hinayaang mahulog ang pilak na singsing sa ibabaw ng pulang karpet, direkta sa harap ng kanyang mga nakaluhod na tuhod. Yumuko ako ng bahagya, sapat lamang upang marinig niya ang bawat salitang lalabas sa aking bibig, habang ang mga mikropono ng mga mamamahayag sa aming paligid ay nakatutok upang ihatid ang aking boses sa buong bansa. Ang babaeng minamaliit mo noon ay wala na. Mahinahon, ngunit mariin kong sabi ang bawat letrang lumalabas sa aking bibig ay may bigat ng kapangyarihan at kawalan ng pag-aalinlangan. Hindi ako bumalik para maghiganti. Bumalik ako para kunin ang buhay na matagal kong isinuko para sa'yo. Napatigil si Gavin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit wala nang anumang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Naisip niya marahil na maaari niya akong daanin sa drama at pagmamakaawa. Ngunit pormal ko nang isinara ang pinto ng kanyang buhay sa akin. Dahan-dahan siyang yumuko at pilit na kinuha ang lumang pilak na singsing sa ibabaw ng karpet habang humahagulgol sa gitna ng usok ng mga kamera at ng pandidiri ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tinalikuran ko siya. Ngumiti sa akin ang aking lolo nang may matinding pagmamalaki habang buong galang na binuksan ni Hector ang malalaking pintuan ng Grand Ballroom para sa akin. Sa bawat hakbang ko papasok sa maliwanag at marangyang silid, maririnig ang regular at huskay na nipdiu ng aking gin tungtakong sa ibabaw ng makintab na sahig na marmol. Isang nipdiu ng kalayaan ng kapangyarihan at ng muling pagbangon. Hindi ako bumalik bilang isang babaeng nasaktan o isang biktimang humihingi ng katarungan. Bumalik ako bilang si Elira Valmonte, ang babaeng naghari sa sarili niyang kapalaran. Habang unti-unting nagsasara ang malaking pinto ng silid at naririnig ang huling ngipdio ng mga gintong takong, ni Elira na iwan ang isang tahimik, ngunit makapangyarihang aral sa ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa mahabang lakbayin ng kwentong ito mula sa simula hanggang sa huling yugto. Habang sinusulat ko ang eksena kung saan iniiwan ni Elira ang lumang pilak na singsing sa harap ng lalaking hindi marunong magpahalaga sa kanya, hindi ko mapigilang mapaisip sa dami ng mga babaeng patuloy na nagtitiis at nagsasakripisyo sa gitna ng kadiliman sa pag-asang balang araw. Ay makikita rin ng iba ang kanilang tunay na halaga. Ang pilak na singsing sa kwentong ito ay hindi lamang basta palamuti sa daliri. Ito ay paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat nagiging dahilan upang limutin natin ang ating sariling pagkatao at danggal. Kapag ibinigay mo ang lahat at ang ipinalit sa iyo ay panlalait at kataksilan ang pinakamalaking katapangan,
ay hindi ang patuloy na paglaban sa isang taong ayaw kang pahalagahan, kundi ang dahan-dahang pag-alis upang bawiin ang buhay na ibinigay sa iyo ng may kapal. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapalimos ng pansin at ang iyong halaga ay hindi nababawasan dahil lamang hindi ito nakita ng maling tao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Elira nung gabing yon sa ilalim ng ulan, magagawa niyo rin bang iwanan ang lahat ng walang dalang galit, ngunit may buong paninindigan? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig? Nagluluto man para sa pamilya, nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, o kasama ang inyong mga mahal sa buhay, dalangin ko na makatagpo kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng komento kung ano ang inyong naging saloobin sa naging desisyon ni Elira. At pakipindot na rin po ang tulad at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Pamagat ng kwento, Ang Singsing ng Aking Dangal. Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga tunay na bahagi ng buhay sa labas. Iniaalay para sa lahat ng mga taong dumaan at kasalukuyang dumadaan sa kaparehong pagsubok. Paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang kathang buhay at walang layuning mamuno o sumira ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.